Hey guys! So it's Nicole here and welcome back again for another video. So for today's video, as you can see already on the title, is ang gagawin ko ay mag-unbox tayo and then magre-review na itong gaming chair na in-order ko from Lazada. So ayun, sobrang affordable na ito compare sa mga ibang gaming chair. And then actually, I just want to create this vlog kasi I find unboxing videos and reviews very helpful kasi personally, bago ako bumili ng product is titignan ko muna yung review niya sa YouTube, ganyan. So, I just want to help you guys if naghahanap kayo ng chair na to. Hindi lang naman to yung chair na pang streaming, pang gaming, ganyan. Pwede nyo rin itong gamitin as everyday chair nyo. Lalo na pag nag-work kayo or nagsa-study. So, very essential na to sa akin. I-share ko muna sa inyo yung unboxing video and later is i-share ko sa inyo kung worth it ba siya sa price niya. Actually, yung price niya is only 3,300 lang nung nabili. Doon lang nag-range yung price ng mga gaming chair na to sa Lazada. And check natin if worth it ba siya. So, ayun lang naman guys. Ito ko muna yung unboxing video and later doon tayo sa product review. Dumating na yung gaming chair ko. So, today is November 27. And then, kakarating lang na itong gaming chair na in-order ko from Lazada. Sabi, ang tagal ko itong hinintay. So, story time muna. In-order ko siya 11/11, November 11. And today is November 27. So, naghintay ako almost basta more than 2 weeks ako nag-wait. Ayan. So, ito na siya. Kakarating niya lang. And then, i-unbox natin. Tignan natin kung mag-scam ba ako dito o hindi. Dapat red yung pipiliin ko. Noong una talaga sobrang torn ako between red and black and white. So, ang hirap mamili doon. Kaso nga lang, na-realize ko na mas bagay yung white and black sa amin. And then, nagpa-poll pa ako sa IG. 75% yung black and white. So, ayan, open na natin. Sana hindi tayo mas-scam. Tignan natin kung mura ba to na mapapamura tayo or mura to na sulit. Sobrang excited na ako but first, alcohol na natin. So, let's check. Grabe yung bubble wrap niya. As in, buong box naka-bubble wrap. Nung una, sobrang skeptical akong bumili kasi ang daming nagsasabi na mali daw yung kulay na dumadating sa kanila. Gusto ko na masilip kung white and black ba talaga to. Yung dumating. So, sana tama yung kulay. Oh my gosh, ang saya ko. White and black nga yung dumating, tama yung color guys. Kapag binayaran mo na agad bank, kasi sa BPI ko na agad to binayaran, medyo mas mura siya compared sa price niya talaga kasi nag-Lazada wallet ako and then 11/11 pa. So, naka-sale na siya, tapos meron ka pang discount. So, tanggalin na natin. This one. Ang bigat. So, may manual naman siya. Buti naman. Then, sa loob, meron pang mga screws. And then, lang natira na lang sa loob is itong wheels niya. Ito yung manual niya. And then, yung manual is naka-Chinese. Ayan. Check ko na lang din yung pictures niya. Kasi ayan o, Chinese yung manual. So, unahin niyo pala muna lagyan ng gulong.
Grabe, ang bilis dumilim. Binuksan ko lang yung ilaw. Ayan, so by the way pala, yung ginagawa ko is, kanina parang merong tea. Ilalagay mo siya sa likod nung pinaka-headboard. And then, next naman natin gagawin natin today is, eto, meron tayo, ikakabit natin to sa pinaka-upuan mismo. So, pag may nakita kayong ganito, ikabit nyo siya dito sa 4 holes na meron sa pinaka-upuan. So, kunin na natin yung pinaka-upuan niya, and then merong 4 holes sa likod nun. So, ikakabit natin yun dito. Ayun lang naman yung gagawin natin. Guys, ito pala yung pinakaupuan niya mismo. Tapos ito yung footrest niya. So, ginamit ko lang yung 4 na screw. Screw ba ito o bolts? Basta yung 4. And then, ito yung pang-adjust ng chair. So, ito yung pwede mong taas-baba. Ganyan. So, papasikipin ko lang siya. Ayan, grabe ang dilim na, guys. Dilim na, but anyway, tuloy na natin yung pag-a-assemble. And then, oh my God! Ito yung pinakaupuan niya pala. Ayan. So, sa likod neto, nandito yung footrest, pang-adjust niya. So, ito yung pinakaupuan, and then ipapatong na natin siya dito. Ipapatong na natin siya dito sa, ito, sa binold natin. Ang bigat, shit. Ayan. Kita niyo ba? Ito. Ayan. Grabe, ang bigat. Sama si Clerky. Pansin. Kasi yan. Kasi siya. Mas mga Hindi ko kumakoin. Correct! Okay, next naman natin ilalagay ay itong armrest. So guys, inabot talaga tayo ng dilim, and then next natin gagawin is ilalagay natin tong armrest sa magkabilaan. So, grabe, papagod ako. Madali lang naman siya ikabit, pero mabigat lang kasi para sa akin. Kaya nahirapan ako. Date lang. So, hanggang ngayon nag-a-assemble pa rin ako kasi may mali akong ginawa. Ang ginawa ko is yung mga malalaki, is kinabit ko agad dito. Dapat maliit na screw lang. Kasi magkakamukha yung lahat ng screw. So, ayan. Ang ginagawa ko is, nagkakabit lang yung armrest. Ayan. Ginabi na ako. Ay, medyo mahirap lang siya, nakakapagod i-assemble kasi yung manual is in Chinese. By the way guys, ito pala is pwede mong isaksak gamit ng USB. Meron siyang device and then meron siyang USB. Pwede siyang mag-vibrate. Yan. By the way, disclaimer lang pala guys, hindi po ako professional when it comes to review or unboxing. I just wanted to share my opinion kasi ginagamit ko siya almost 8 hours a day sa work. So first guys, tapos na tayo mag-unbox, and then gusto kong pakita sa inyo yung footrest niya. So may kasama pala siyang footrest. Feeling ko nakita nyo naman na siya kanina sa unboxing. Ayan. Po siya. May footrest na siyang kasama. Honestly, yung material niya is okay na kasi leather siya. Ayan. Kahit mabasa siya ng tubig, okay lang na punasan mo lang, ganyan. Ayan. But yung mga stitches niya is halatang hindi ganun ka-durable. Tignan niyo. Ito. Ito yung stitches niya. Nakikita niyo ba guys? Pero ayun ang napansin ko, hindi ganun ka-durable yung stitch. Pero
considering the price guys, super okay na siya. And then, actually dito ako natuwa. Ito pa. Meron siyang kasamang pang-massage. So, meron siyang USB type dito. And then, i-connect mo na lang, for example, sa power bank or sa saksakan, lagyan mo lang ng adapter. And then, magmamassage na yung back, lower back mo. So, dito talaga ako natuwa kasi akala ko walang kasamang ganito pang-massage. So, wait lang, buksan natin. May kasama siyang ganito, and then magva-vibrate na yung pillow na to. Ang napansin ko dito is merong kasama pillow na hindi maganda yung pwesto niya. Tingnan nyo. Maliit kasi ako. Ayan, so, yung pillow pala is dito. Ito, ang tawag dito. Hindi siya sa neck. Dapat neck pillow to. Kung matangkad ka, okay lang. Pero maliit kasi ako. So, yung pillow niya is nagiging sa ulo lang. Kaya ang ginagawa ko is nilalagay ko dito. Hindi na siya pwede ma-adjust. So, ayun yung cons ko dito. By the way, yung packaging naman, okay. Yung product itself, okay na para sa akin. Kasi considering yung price, 3,000 lang. Eh, sa iba, 7,000 to. Meron pang 16,000. So, for the price, okay na talaga. Ayun lang naman guys. So far, so good. Sobrang nagustuhan ko tong gaming chair na to. Sana nagustuhan nyo tong video na to. I hope to see you again next vlog. Thank you guys. Goodbye!